Hello mga tropa, kamusta na kayo? Salamat sa panonood ng bago natin vlog. So yung turo ko sa inyo ngayon mga tropa is paano gumawa ng dashboard sa Excel sa tulong ni ChatGPT. So kung paano yun, ganito. So mga tropa, ito may data na ako dito na ginawa. So naka-Excel table to. So ngayon, kunyari, hindi ako marunong gumawa ng dashboard. So tatanungin natin ngayon si ChatGPT kung paano natin magagawa tong data natin na matransfer siya sa dashboard. Okay? So para magsimula, punta tayo kay Google. Then i-type natin ChatGPT. Then ito siya, mapupunta siya dito. Or punta na lang kayo kay openai.com. Yan. So, ito siya mapupunta. Then, mag-login kayo kung meron na kayong account dyan or sign up. So, tayo login. So, yan, ChatGPT. So, yan siya mga tropa. So, dito mga tropa, so nakita nyo na marami na akong naitanong kay ChatGPT. So, ngayon, mag-new chat tayo. So, ito siya mga tropa. So, ang technique kay ChatGPT mga tropa is consider nyo siya na parang tao na kunyari assistant nyo or partner nyo sa kung paano kayo gagawa. Kunyari, group siya. So, isa siya sa groupmates nyo na gagawa kayo ng project na dashboard. So, ganun nyo siya kakausapin. Or ganun nyo siya itatype. Para kayong kumakausap lang na normal. Ganyan. So, yan. So, how to create a sales dashboard with the following column headers. So, ayan siya mga tropa. So, ito yung binigay niya sa atin. Creating a sales dashboard with the specified column headers involve using a spreadsheet software like Microsoft Excel. So, ito yan, no? So, step 1, mag-data entry tayo, data formatting. Yan yung format natin. Then, create the sales dashboard. So, sa insert tab, choose type of chart you want. In this case, a clustered column. So, sinasuggest na sa atin agad na clustered column yung gagamitin natin to display a sales data. So, ngayon, tatanungin ko si ChatGPT kasi pinadiretso niya sa atin na gagawa na tayo agad ng chart. So ngayon gusto ko kasi yung data natin, mag-pivot table muna tayo para meron tayong analysis ng mga data natin. So itanong natin sa kanya, how to create a pivot table using the said column headers. So, ayan siya. Select your data. Make sure your data range, including the column headers, is selected. Then, go to Insert tab. Click Pivot Table. Then, yun yan. Choose data source and destination. Create a pivot table. Click OK. So, ayan siya. Ida-drag down. So, ngayon gawin natin siya mga tropa. Yan siya mga tropa. Then, insert pivot table. So, from insert tab daw. Diba? Sabi niya. So, yan. So, insert tab. Then, pivot table. So, insert pivot table. From table or range. Ayan siya. So, ito yung natin. Naka-table yung data natin. So, ayan yung pangalan. Table name natin. Then, new worksheet na lang tayo. Then, click OK. So, ito na yung natin. Empty pa siya. Then, ang sabi niya is, ayan, drag and drop daw. Drag and drop natin. So, mag-start muna tayo sa column natin is date. So, tanggalin na natin to. Month na lang. Yan. So, yan. Month na lang natin yan. By month. Tapos, yung sales natin. Ayan. Total sales natin dito. So, ayan siya. So, dito isulat natin dito na ito ay sales per month. Ayan. Yan yung sales per month natin. Then, lagyan lang natin ng formatting. Format cell. Number. Ayan, pinormat lang natin siya. So, ito yung una nating pivot table. So, ito yung pivot table natin sa sales. So, gagawa tayo ng iba pang pivot table. So, ito mga tropa, nag-create na ako ng maraming pivot table per category siya. Ito sales per month, ito by territory manager, ito by island, ito product per quantity. So ngayon mga tropa, gagawa na tayo ng chart. ChatGPT, how to create
a pivot charts. So, yan siya mga tropa. Creating a pivot chart in Microsoft Excel is a straightforward process. Yeah, a pivot chart is a graphical representation of the data summarized in a pivot table. So, ito siya. Ensure you have a pivot table. So, meron na nga tayo 4 yung pivot table natin. Then, select the pivot table. Click anywhere within the table to select it. Then, ensure the pivot will be based on the data from your pivot table. Tapos, insert the pivot table. Go to insert. Then, chart. So, yan. Gawin natin yan mga tropa. So, i-click natin to. Go to insert. Tapos, pivot chart. So, yan siya. So, column. So, ito piliin natin. Then, okay. So, transfer ko to mga tropa dito sa kabila. Yan. Paste. So, yan siya. Then, edit natin to. Customize the chart. So, click yung chart element. So, ito yan. Click daw yan para ma-edit natin yung chart element. Tapos, pwede tayo pumunta sa chart style para makita yung ibang styles ng chart. Tapos, ayan. So, babasahin lang natin yan mga tropa. Then, punta na tayo dito. So, ayoko na may grid line. Then, tanggalin natin si legend. Yan, para lumit-liit siya. Yan, tapos sabi niya, punta tayo kay design. Yan, so pwede natin ito piliin or ito. Then, ayoko rin may grid line. Palitan natin yung color. Yan, palitan natin to. Yan mga tropa. So yan, pinalitan ko lang siya. Then, gawin natin to sa lahat ng pivot table natin. So, ito na mga tropa, na-create ko na yung 4 nating pivot chart mga tropa. So, ngayon mga tropa, so tanggalin natin ngayon muna yung grid line. So, view, tapos grid line, yan, para maging mukha na siya talagang pivot chart or the dashboard. So, ngayon, tanongin natin si ChatGPT, paano maging interactive to? Para pagka, mga tropa, pag may pinindot lang tayo dito, magre-response lahat ng pivot chart natin. So, tanongin natin sa kanya, how to make the charts interactive. So, yan siya mga tropa. Ito sagot niya. You can use features like slicers, data validation, and hyperlinks. So, ngayon yung una suggestion niya is slicers. So, ito yung paano gawin siya. Then, data validation. Ito yung hyperlink. So, ang gagawin natin ngayon mga tropa is use slicer. So, click on the pivot chart to select, then go to pivot chart and analyze, then option tab depending on your Excel version, click on slicer, tapos pili kayo kung ano yung gusto nyo doon, then click OK. So gawin natin siya. So ito, dito muna tayo, click on the chart, then insert, tapos ito mga tropa slicer. So ngayon, pili tayo ng gagawin natin. Itong product. Yan yung gawin natin slicer. So, ito siya mga katropa. Yan yung slicer natin. So, pagkainan natin to, ito lang ang nagre-response, diba? Siya lang ang nagbabago. So, yan. Ngayon, tanungin natin si ChatGPT kung paano naman natin na malilink yung 4 na chart natin. How to link the other pivot charts in the slicer to make all charts interactive. Tingnan natin mga tropa. Dapat makuha natin yung sagot kasi yung tinuturo niya yung link. Kunyari, I already have one slicer but I wanted to connect all the charts on that slicer to make it interactive. How do I do that? Apologies to the confusion. So, ayan siya mga tropa. Ayan. Tinuro niya na sa atin yung, ayan, ito yung hinahanap natin sagot mga tropa, yung report connections. So, ayan siya. So, kailangan nyo lang talagang mga tropa ipaintindi kay ChatGPT kung ano yung gusto mo mga tropa. Kung hindi nyo nakukuha yung sagot na gusto nyo, kailangan mas more descriptive yung pag-chat nyo. So, ayan siya. So, select the slicer, then click on the slicer you already have. Next is, ito na siya. Hold down o control yung keyboard. Click the selected charts of the slicer. Dito na tayo. Go to pivot table, analyze, option tab. Then, click on report connections. So, ayan yung gawin natin mga tropa. So, ayan siya. Then, right click, report connection.
So, ayan siya. Ayan, mga tropa. Ito lahat yung apat nating pivot table. So, ayan. I-click lang natin siya para mag-connect siya. Then, click nyo OK. So, nakita nyo siya mga tropa. Ayan, o. Apat na yung gumagalaw. Ayan. Gre-response na siya. So, binago ko to mga tropa para mas maganda. So, gagawin ko mga tropa. Nakita nyo dito, ang haba. Tatanong natin kay ChatGPT kung paano to na ang gusto ko lang makita ay top 10 lang mga tropa na employee. So, tanong natin sa kanya, how to make a top 10 list only in the pivot table data. Yan. To create a top 10 list, value filters. So, ayan siya. So, value filters option. So, ayan mga tropa. Then, top 10 in the submit menu. So, yun gawin natin mga tropa. Punta tayo sa data natin dito. Tapos, filter, top 10. So, ito siya mga tropa yan. So, top 10. Then, okay. So, yan siya. Naka-top 10 na siya dyan. Then, dito, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, yan siya mga tropa para konti lang yung nakikita natin. Yan. So, ayan siya mga tropa. Meron na tayong dashboard sa tulong ni ChatGPT. So, meron na din akong Excel tutorial ng paggawa ng dashboard mga tropa. Puntahan nyo yung link na nandyan mga tropa. So, ilalagay ko na lang sa description sa baba yung link ng paano gumawa ng dashboard. So, kung di nyo masyadong nantindihan to si ChatGPT, pwede nyo yung puntahan. Mas dynamic yun. Baka may matutunan kayo doon mga tropa. So, pahito ko ng like button, share mo tong video na to, and don't forget to hit the subscribe button and notification bell. Bell all para updated ka sa mga latest vlogs ko. Para ma-notify ka sa mga bago kong uploads. Okay, so see you in my next vlog. Always stay positive. Always enjoy life because life is short. Bye!